Isang mahinang tunog lang ang narinig niya. Kasunod nito ang pagbagsak ng isang katawan sa basang semento. Mula sa kanyang pinagtataguan sa bubong ng katapat na gusali, napakuyom ang kamao ni Agent Slade. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata, habang ang malakas na buhos ng ulan ay tila nakikiramay sa nagbabagang galit sa kanyang dibdib. Sa ibaba, sa madilim na eskinita, ang rider na nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa ay walang emosyong sinilip ang dalawang target na ngayon ay pareho ng walang buhay. Isang mabilis na sipa sa baril na nalaglag sa sahig para lumayo ito sa mga bangkay. Isang huling tingin sa paligid at tulad ng isang multo, sumakay ito sa kanyang high-powered na motorsiklo at humarurot paalis sa kadiliman ng gabi. Wala siyang nagawa. Wala silang nagawa. Ang buong operasyon ay isang patibong. Ang mga nahuli nilang tauhan ng sindikato ay pain lamang pala. At ang misteryosong rider na yon ang pumatay sa pain bago pa man sila makapagsalita. Nabigo sila at ang kabiguang iyon ang nagdala sa kanya rito. Sa kasalukuyan, 3 buwan na ang nakalipas, ang Agent Slade na tinitingala sa organisasyong Fortress ay isa na lamang ngayong pulubi na nakilala sa pangalang Aris. Ang malinis at plansadong damit ay napalitan ng maruming damit na may punit. Ang mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng alikabok at lansangan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling pareho, matalas, mapagmatyag. Bawat galaw, bawat tunog, bawat anino sa paligid niya ay hindi nakakalampas sa kanyang pansin. Nakaupo siya sa isang sulok, nakasandal sa pader, habang pinagmamasdan ang pila ng mga tao sa tapat ng isang lumang bodega. Relief Goods Distribution, ang sabi sa karatula. Pero alam ni Aris na higit pa sa bigas at dilata ang laman ng mga kahon na yon. Ang mga armadong lalaki na nagbabantay ay hindi mga volunteer. Ang kanilang mga kilos ay masyadong tumpak, masyadong disiplinado. Dito ipinapasa ang mga armas. Dito ang sentro ng transaksyon. At kailangan niya ng pruweba. Isang babae ang pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi ito katulad ng iba na nagtutulakan o nagrereklamo sa pila. Tahimik lang itong nakatayo, nakayuko. Tila ba nais nitong maging invisible. Mahaba ang kanyang buhok na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Payat ang pangangatawan at bakas sa kanyang mga mata ang isang uri ng kalungkutan na hindi kayang itago ng simpleng pagyuko. Nang siya na ang sunod, kinuha niya ang isang maliit na paper bag na may lamang ilang dilata at isang supot ng bigas, walang salita, walang pasasalamat. Tumalikod lang ito at nagsimulang maglakad palayo. Sinundan siya ng tingin ni Aris. May kakaiba sa babae. Isang aura ng panganib na hindi bumabagay sa kanyang kaawa-awang itsura. At hindi nga siya nagkamali. Sa pagliko ng babae sa isang eskinita, 3 lalaki ang biglang humarang sa kanya. Ang mga ito ay mga siga sa lugar. Mga mukhang pamilyar na kay Aris. "Miss, pahingi naman kami ng grasya mo," sabi ng isa, habang sinisikap na agawin ang paper bag. "Umalis kayo," mahinang sabi ng babae. Hindi pa rin nag-aangat ng tingin. "Aba, matapang ka pa." Tumawa ang isa pa at marahas na hinawakan ang braso nito. Doon nagbago ang lahat. Inangat ng babae ang kanyang mukha. At sa isang sandaling iyon, nakita ni Aris ang mga mata nito. Walang takot. Malamig. Pamilyar ang mga matang yon sa kanya. Mga mata ng isang taong nakakita na ng karahasan. Bago pa man makakilos si Aris para tumulong, kumilos na ang babae. Ang paggalaw nito ay parang isang sayaw ng kamatayan. Mabilis at tumpak. Ginamit nito ang bigat ng katawan ng lalaking nakahawak sa kanya para paikutin ito at ibalibag sa kasama nito. Isang malakas na siko ang tumama sa lalamunan ng pangatlong lalaki bago pa man ito makasigaw. Sunod, binali niya ang braso ng unang lalaki sa isang paraan
na hindi natural, kasabay ng pag-agaw sa hawak nitong patalim. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang tatlong naglalakihang lalaki ay nakahandusay na sa sahig, namimilipit sa sakit. Ang babae, si Andra, ay humihingal ng bahagya. Pinulot niya ang mga dilata na nagkalat sa sahig at muling isinilid sa kanyang paper bag na may punit na. Walang emosyon sa kanyang mukha. Tila ba ang ginawa niya ay isang pangkaraniwang bagay lamang. Napatanga si Aris. Hindi iyon kilos ng isang ordinaryong sibilyan. Ang bawat galaw, ang bawat atake, ay kalkulado. Iyon ay galaw ng isang propesyonal. Nang mag-angat siya ng tingin, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ng babae si Aris na nakatayo sa dulo ng eskinita. Saksi sa lahat ng nangyari. Nakita ni Aris ang pagkagulat at bahagyang takot sa mga mata nito. Isang emosyon na kauna-unahan niyang nakita mula rito. Mabilis itong tumalikod at nagmamadaling naglakad palayo. "Sandali!" Sigaw ni Aris. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang pulubi. Hindi ito lumingon. Sa pagmamadali nito, hindi niya namalayan na may nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na pitaka. Mabilis itong pinulot ni Aris. Bubuksan na sana niya para tingnan ang pagkakakilanlan nito. Ngunit may isang bagay na pumigil sa kanya. Kailangan niyang malaman kung sino ito. Hindi ito maaaring maging isang ordinaryong residente lamang. Posible kayang konektado ito sa sindikato? Isa ba itong threat? O isang potential asset? Sinundan niya ito? Pinapanatili ang distansya. Ang babae ay pumasok sa isang luma at halos giba ng apartment building. Hinintay ni Aris ng ilang minuto bago maingat na sumunod. Nang marating niya ang ikatlong palapag, nakita niya itong papasok sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Bago pa man nito maisara ang pinto, nagsalita si Aris. "Miss, naiwan mo to." Lumingon ito. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding pag-iingat. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Tila tinatantiya kung gaano siya kapanganib. Dahan-dahang lumapit si Aris. Nakataas ang kamay kung saan hawak niya ang pitaka. Isang kilos na nagpapakitang wala siyang masamang intensyon. "Salamat," sabi nito. At mabilis na inagaw ang pitaka mula sa kanyang kamay. Akma na nitong isasara ang pinto nang pigilan niya ito gamit ang kanyang paa. "Sino ka?" tanong ni Aris, diretsahan. "Wala kang pakialam," sagot nito. Ang boses ay puno ng pagbabanta. "Ang isang ordinaryong babae ay hindi kayang gawin ang ginawa mo kanina," giit ni Aris. "Saan mo natutunan yon?" Hindi ito sumagot. Sa halip sinubukan nitong isara muli ang pinto ng buong lakas, ngunit mas malakas si Aris. Sa pagpupumiglas nila, bahagyang napunit ang manggas ng luma nitong damit. At sa isang saglit, sa ilalim ng madilaw na iilaw ng bumbilya sa pasilyo, isang marka ang lumitaw sa kanyang pulsuhan. Isang marka na nagpatigil sa paghinga ni Aris. Isang peklat, maliit, ngunit natatangi. Ang hugis ay parang isang pakpak ng ibon. Iyon ang marka ng organisasyon ni Valeriano. Isang marka na itinatatak lamang sa mga pinaka-elite, sa mga pinakatapat, sa mga pinakamapanganib na miyembro ng kanilang panloob na bilog. Ang babaeng ito ay hindi lang konektado sa kanila. Isa siya sa kanila. Pinagsisiya ni Andra ang pagtira sa apartment na may bintanang nakaharap sa eskinita. Dahil ngayon, habang nakatayo siya sa dilim ng kanyang kwarto, kitang-kita niya ang pulubi mula roon. Hindi ito natutulog, hindi ito naghahanap ng matitirhan. Nakaupo lang ito sa parehong sulok kung saan niya ito unang nakita, nakasandal sa pader at tahimik na nagmamasid sa paligid. Hindi sa paligid. Pakiramdam ni Andra, ang apartment niya ang tinitingnan nito. Siya ang pinagmamasdan nito. Naramdaman niya ang pamilyar na kilabot na gumapang sa kanyang batok. Mula nang magtama ang kanilang mga mata kanina,
Hindi na naalis sa isip niya ang lalaking iyon. Ang mga mata nito, iyon ang bumabagabag sa kanya. Hindi iyon mga mata ng isang pulubi. Ang mga matang iyon ay matalas, mapanuri, at puno ng isang uri ng talino na natutunan hindi sa eskwelahan, kundi sa panganib. Mga mata na katulad ng, sa kanya, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong gusali at napapikit si Andra. Ang ulan, ang dilim, palagi siyang binabalikan ng mga alaala. Biglang nasa ibang lugar na siya. Ang amoy ng basang lupa at pulbura ang nangingibabaw. Nakatayo siya sa gitna ng isang gubat sa harap ng isang lalaking nakaluhod. Umuulan din ng gabing iyon. Tapusin mo na. Isang malamig na boses ang naririnig niya mula sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon. Kilala niya ang boses na yon. Ang boses na nagbigay sa kanya ng pangalan. Ang boses na nagturo sa kanya kung paano mabuhay at kung paano pumatay. Hindi niya sinunod ang utos, Andra. Isang simpleng utos. Alam mo ang parusa sa kataksilan. Nanginginig ang kamay ni Andra na may hawak na baril. Nakatutok yon sa ulo ng lalaking nasa harapan niya, isang dating kasamahan. Pakiusap, pagmamakaawa ng lalaki. Disappointed ako, Andra. Malumanay na sabi ng boses sa likod niya. At ang salitang disappointed mula kay Senyor Valeriano ay mas masakit pa sa isang balabampi. Napabalikwas ng bangon si Andra, habol ang kanyang hininga. Pawis na pawis siya. Isang panaginip, isa na namang masamang panaginip. Sinubukan niyang kumalma. Tapos na yon. Malayo na siya sa buhay na yon. Isa na lang siyang ordinaryong babae ngayon. Isang tagahugas ng plato sa isang maliit na karinderya. Isang anino na gustong makalimot. Kinabukasan, pilit niyang isinantabi ang lahat. Nagtrabaho siya tulad ng dati. Naghugas ng mga plato, naglinis ng mga mesa, at pilit nang ngumingiti sa mga customer. Andra, anak, tawag sa kanya ni Aling Nita, ang may-ari ng karinderya. Ayos ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo. Okay lang po, Aling Nita. Pagod lang po siguro. Pagsisinungaling niya. Tumango si Aling Nita, ngunit bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Mag-iingat ka, ha? Kanina kasi, may dalawang lalaking mukhang delikado ang nagtatanong-tanong dito. Hinahanap daw nila yung babaeng bagong lipat sa lugar na to. Nabitawan ni Andra ang basong hawak niya. Nagkalat ang bubog sa sahig. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Natagpuan na siya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Pagkatapos ng kanyang trabaho, hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa kabilang kanto at sumilip. At doon, nakita niya ulit ito, ang pulubi. Nakatayo malapit sa apartment niya, nakikipag-usap sa dalawang lalaki. Ang mga lalaking tinutukoy ni Aling Nita. Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Magkakasabot sila. Ipinadala sila para kunin siya. Mabilis siyang tumalikod at naglakad sa kabilang direksyon. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Palihim siyang umakyat sa fire escape sa likod ng gusali. Maingat siyang pumasok sa kanyang kwarto. Ang puso niya ay kumakarera sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang ilalim ng kanyang kama at kinuha ang isang maliit na bag. Laman nito ang lahat ng kanyang naipon na pera, isang balisong at isang luma. Kupas na litrato ng dalawang bata. Isusuot na sana niya ang kanyang sapatos nang marinig niya ang mabibigat na yabag sa labas ng kanyang pinto. Huli na siya. Isang malakas na sipa ang sumira sa katahimikan at nagpatalsik sa pinto. Dalawang lalaki. Ang mga ngisi sa kanilang mga labi ay nagsasabi ng lahat. Pinapauwi ka na ni Senyor, sabi ng isa sa kanila. Walang takot na humarap si Andra. Hinawakan niya ng mahigpit ang balisong na nakatago sa kanyang likod. Handa siyang lumaban hanggang kamatayan. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang malakas na sigaw ang narinig nila mula sa labas. Sinundan iyon ng malakas na kalabog.
Tila may isang katawang bumagsak sa pasilyo. Nawala ang ngisi sa mukha ng dalawang lalaki. Nagkatinginan sila. Nagtataka. At sa gitna ng tensyon, isa pang kalabog ang narinig nila. Mas malapit sa pagkakataong ito, isang utos lang ang nasa isip ni Aris habang pinapanood niya ang dalawang tauhan ni Valeriano na papalapit sa apartment ni Andra. Observe only. Iyon na nang bilin ng kanyang komander. Huwag makialam hanggat hindi sigurado. Pero nang marinig niya ang malakas na pagbasag ng pinto, alam niyang wala na siyang pagpipilian. Sa isang iglap, binasura niya ang utos na yon. Hindi niya hahayaang makuha nila ang nag-iisang koneksyon niya sa sindikato. Hindi niya hahayaang mamatay ang isang potential asset. At sa isang sulok ng kanyang isipan, isang dahilan pa ang sumulpot. Isang dahilan na pilit niyang iwinawaksi. Hindi niya hahayaang masaktan ang babaeng may peklat sa pulsuhan at may mga matang puno ng kalungkutan. Mabilis at walang ingay siyang kumilos. Ang pulubing nakaupo sa sulok ay biglang naging isang anino ng kamatayan. Bago pa man malaman ng bantay sa labas kung ano ang nangyayari, isang braso na ang pumulupot sa kanyang leeg mula sa likuran. Isang malutong na tunog ang narinig, at ang katawan ay walang buhay na bumagsak sa sahig. Ang kasama nito ay lumingon. Gulat, ngunit hindi na nito nagawang bumunot ng baril. Sinugod siya ni Aris, pinilipit ang kanyang braso at ginamit ang sarili nitong bigat para ibagsak ito. Isang malakas na suntok sa sentido ang nagpatulog dito. Nang marinig niya ang sigawan sa loob ng apartment, alam niyang kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Hindi na siya kumatok. Sinipa niya ang pinto na bahagyang nakaawang. Ang dalawang lalaki sa loob ay lumingon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat. Ngunit ang pinakagulat sa kanya ay ang nakita niya sa mga mata ni Andra. Hindi takot, kundi oportunidad. Sa sandaling nilingon ng mga tauhan ni Valeriano ang pinto, iyon ang ginamit na pagkakataon ni Andra. Sumugod siya, hindi palayo, kundi papunta sa lalaking pinakamalapit sa kanya. Hawak ang balisong na kanina pa pala niyang iwinawasiwas. Kasabay noon, pumasok na rin si Aris. Ang unang lalaki ay sinalubong niya ng isang malakas na siko sa mukha. Bago pa man ito makabawi, isang mabilis na pagpilipit sa braso at isang tuhod sa sikmura ang nagpabagsak dito sa sahig, walang malay. Ang pangalawang lalaki naman, na akmang sasaksakin na sana si Andra, ay hindi nakita ang pag-atake ni Aris mula sa gilid. Hinawakan niya ito sa likod ng ulo at marahas na ibinangga sa pader. Isang malakas na kalabog at pagkatapos ay katahimikan. Tapos na ang lahat sa loob lamang ng 10 segundo. Nakahandusay ang 4 na katawan sa loob at labas ng kwarto. Sa gitna ng lahat, nakatayo sila, ang pulubi at ang babaeng may madilim na nakaraan, humihingal, nagtititigan. Tara na! Utos ni Aris, hinawakan niya ang braso ni Andra. Nagpumiglas ito. Bitawan mo ko! Sino ka ba? Puno ng hinala ang boses nito. Gusto mong mabuhay o gusto mong magtanong? Mariing sagot ni Aris. Dahil sa loob ng ilang minuto, darating ang mga kasamahan nila at hindi na tayo makakaalis dito. Ang mga salitang yon ay sapat na para matauhan si Andra. Tumango siya. Isang mabilis at pilit na tango. Kinuha niya ang maliit na bag na nahulog sa sahig at sumunod kay Aris. Dito, sabi ni Andra. Itinuturo ang bintana na may fire escape. Hindi na nagtanong si Aris. Mabilis nilang tinahak ang daan palabas. Ang malamig na hangin ng gabi at ang nagsisimulang ambon ay sumalubong sa kanila. Maingat, ngunit mabilis ang kanilang pagbaba. Mula sa itaas, nagsisimula na silang makarinig ng mga sigaw at papalapit na yabag. Nang makarating sila sa eskinita sa ibaba, hindi na binitawan ni Aris ang kamay ni Andra. Hinila niya ito at sabay silang tumakbo sa kadiliman. Tumakbo sila nang walang lingunan.
sa mga masisikip na daan, sa pagitan ng mga tambak ng basura, sa ilalim ng mga tulay. Ang tanging naririnig nila ay ang kabog ng kanilang mga dibdib at ang tunog ng kanilang mga paa na tumatama sa basang semento. Hindi sila nag-usap, hindi kailangan. Ang kanilang mga kilos ay nagkakaintindihan, isang pag-unawa na nabuo mula sa panganib. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang malaki at abandonadong bodega malapit sa pier. Sira-sira ang pinto, ngunit sapat na para maging kanlungan. Itinulak ni Aris ang pinto at pumasok sila sa loob. Ang amoy ng alikabok at kalawang ang sumalubong sa kanila. Tanging ang liwanag mula sa buwan na tumatagos sa mga butas sa bubong ang nagsisilbing ilaw nila. Binitawan ni Aris ang kamay ni Andra. Humakbang ito palayo, humihingal, at puno ng pagdududa ang mga mata. Humarap si Aris sa kanya. Dahan-dahan, hinubad niya ang marumi at punit-punit na jacket. Sa ilalim nito ay isang itim na sando na bakat sa kanyang matipunong pangangatawan. Biglang nawala ang kuba ng isang pulubi. Napalitan ito ng tuwid na tindig at matikas na postura ng isang sundalo. Ang buhok niyang magulo ay sinuklay niya paatras gamit ang kanyang mga daliri. Ang lalaking kaharap ni Andra ngayon ay hindi na si Aris na pulubi. Isa na siyang estranghero, mas mapanganib, mas misteryoso. "Sino ka?" tanong ni Andra. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Huminga ng malalim si Aris, hindi inaalis ang kanyang tingin sa kanya. Humakbang siya palapit, dahan-dahan, na parang isang mangangasong papalapit sa kanyang biktima. "Hindi iyan ang tamang tanong," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Huminto siya isang dipa na lang ang layo sa kanya. "Ang tamang tanong ay, sino ka rin? Wala kang pakialam sa pagkatao ko." Mabilis na sagot ni Andra. May bahid ng pagbabanta sa kanyang tono. "May pakialam ako," giit ni Aris. "Lalo na kung ang taong iniligtas ko ay kumikilos na parang isang sanay na assassin at may peklat sa pulsuhan na pagmamay-ari lang ng mga tauhan ni Valeriano." Sa pagbanggit ng pangalang yon, nakita ni Aris ang pagbabago sa mga mata ni Andra. Ang pag-iingat ay napalitan ng tunay na takot. Isang takot na pilit niyang tinatago sa likod ng isang matigas na ekspresyon. Humakbang ito paatras, napasandal sa pader na puno ng kalawang. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," pagsisinungaling nito. "Talaga ba?" Hinakbangan muli ni Aris ang natitirang distansya sa pagitan nila. Itinukod niya ang isang kamay sa pader sa tabi mismo ng ulo ni Andra. Ikinukulong ito. "Kung ganon, bakit kanila hinahabol? At bakit handa kang pumatay para lang makatakas?" Tumahimik ang paligid. Tanging ang patak ng ulan sa yero ng bubong ang maririnig. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na. Naamoy ni Aris ang banayad na amoy ng sabon mula sa buhok nito. Isang amoy na hindi bumabagay sa karahasang nasaksihan niya. At sa gitna ng kanilang pagtitinginan, isang mahinang tunog ang unting lumakas mula sa malayo. Isang sirena. Tapos, isa pa. Hanggang sa naging malinaw na ito ay tunog ng mga sasakyan ng pulis na papalapit sa kanilang direksyon. Napatingin si Aris sa bintana at pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Andra. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. "Masyadong mabilis," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. "Masyadong mabilis silang nakarating dito." Tinitigan niya si Andra ng may bagong pagdududa. "May nagtraidor sa atin." Hindi na hinintay ni Andra ang sagot ni Aris. Sa sandaling narinig niya ang mga sirena, ang kanyang katawan na sanay sa pagtakas ay kusa ng kumilos. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang mahigpit na kamay na ang humawak sa kanyang braso. "Hindi diyan!"
Mabilis na sabi ni Aris. Alam na nila ang mga labasan. Sumunod ka sa akin. Walang pag-aalinlangan sa boses nito. Isang boses na sanay mag-utos, sanay sa panganib. At kahit na ang isang bahagi ng isip ni Andra ay nagsasabing huwag magtiwala, ang kanyang instinct para mabuhay ay nagsasabing sumunod. Hinila siya ni Aris papunta sa likuran ng bodega, sa isang maliit at halos giban ng pinto na nakatago sa likod ng mga kinakalawang na drum. Sa labas, bumuhos na ang malakas na ulan. Kailangan nating tumawid sa kabilang kalsada. Huwag kang bibitaw anuman ang mangyari, utos ni Aris. Tumango lang si Andra. At muli, tumakbo sila. Ngunit ngayon, hindi na lang kadiliman ang kalaban pa nila, kundi pati na rin ang rumaragasang ulan na humahampas sa kanilang mga mukha at nagpapabigat sa kanilang mga damit. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Nakita ni Andra kung paano pinoprotektahan ni Neris ang kanyang ulo gamit ang sarili nitong braso, isang maliit na kilos na hindi niya inaasahan. Ilang oras silang naglakad sa gitna ng kawalan, palayo sa syudad, palayo sa mga sirenang unti-unti nang humina. Ang bawat kalamnan sa katawan ni Andra ay sumisigaw na sa pagod. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang luma at abandonadong bahay sa gilid ng isang bukirin. Gawa sa kahoy at tila anumang oras ay babagsak na. Ngunit sa pagkakataong yon, para itong isang palasyo. Madali lang binuksan ni Aris ang sira nitong kandado. Sa loob, ang amoy ng lumang kahoy at basang lupa ang sumalubong sa kanila. Malamig, madilim. Ngunit kahit paano, ligtas. Nang makapasok sila, binitawan na ni Aris ang kanyang kamay. Naramdaman ni Andra ang biglaang pagkawala ng init mula roon. Magpahinga ka muna, sabi ni Aris. Ang boses ay pagod. Maghahanap ako ng pwedeng gamitin. Naiwan si Andra na nakatayo sa gitna ng sala. Nanginginig siya, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa lahat ng nangyari. Pinagmasdan niya si Aris habang kinakapan nito ang mga lumang kabinet. Sa kabila ng marumi nitong damit, kitang-kita pa rin ang disiplinadong kilos nito. Maya-maya, bumalik si Aris na may dalang gasera at ilang tuyong kahoy. Nakahanap din ito ng posporo. Sa loob ng ilang minuto, isang maliit na apoy ang nagliwanag sa lumang fireplace, nagbibigay ng kaunting init at liwanag sa madilim na silid. Umupo sila sa sahig, sa harap ng apoy, pinapatuyo ang kanilang mga sarili. Walang nagsasalita, tanging ang tunog ng ulan at ang pagpitik ng apoy ang maririnig. Doon napansin ni Andra ang isang mahabang hiwa sa braso ni Aris, marahil ay natamo nito kanina sa pakikipaglaban. Dumudugo pa ito ng bahagya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit bago pa man niya mapigilan ang sarili, nagsalita na siya. May sugat ka. Tiningnan ni Aris ang braso nito na para bang ngayon lang napansin. Wala to. Umiling si Andra. Hinubad niya ang laylayan ng kanyang damit at pinunit ito. Lumikha ng isang maliit na piraso ng tela. Lumapit siya kay Aris. Nag-atubili ito, ngunit hindi gumalaw. Dahan-dahan at buong ingat, nilinisan ni Andra ang sugat. Naramdaman niya ang pag-igting ng mga kalamnan nito sa kanyang pagdampi. Naramdaman niya ang init ng balat nito. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito nang malapitan. Ang matangos nitong ilong, ang matigas na panga, ang mga matang kahit sa dilim, ay tila may sariling liwanag. Salamat, mahinang sabi ni Aris. Ang boses ay bahagyang paos. Tumango lang si Andra at umupo muli sa kanyang pwesto. May kaibigan akong namatay sa isang misyon, biglang sabi ni Aris, nakatingin sa apoy. Kasalanan ko, masyado akong nagtiwala. Hindi alam ni Andra kung bakit nito sinasabi iyon, ngunit nakinig lang siya. Simula noon, pagpapatuloy nito, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magtitiwala basta-basta.
Lahat ng tao sa paligid ko, tinitingnan ko bilang isang threat o isang asset. Tumingin ito sa kanya. Hindi ko alam kung alin ka sa dalawa. Bumigat ang dibdib ni Andra. Ako rin. Mahinang sagot niya. May isang lalaking tumulong sa akin noong bata ako. Kinuha niya ako sa lansangan. Pinakain. Binihisan. Huminto siya. Inaalala ang mga panahong iyon. Akala ko, anghel siya. Pero lahat pala ng bagay, may kapalit. Isang malakas na kulog ang biglang yumanig sa buong bahay. Sa isang iglap, napabalikwas si Andra. Ang kanyang katawan ay automatikong nag-react. Ang kanyang mga kamay ay napunta sa isang defensive stance. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Nakita ni Aris ang takot sa kanyang mga mata. Isang purong, hindi nagkukunwaring takot. Dahan-dahan, hinubad ni Aris ang kanyang basa pa ring jacket at ipinatong sa mga balikat ni Andra. Okay lang, sabi nito. Ang boses ay malumanay sa unang pagkakataon. Ligtas ka dito. Ang simpleng kilos na yon, ang init ng jacket, at ang lambot sa boses nito ay biglang nagpaguho sa pader na matagal nang binuo ni Andra sa paligid ng kanyang puso. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Nagkatinginan sila. Sa liwanag ng apoy, nakita nila ang mga kaluluwang pagod at sugatan sa isa't isa. Hindi na nila namalayan ang unti-unting paglapit ng kanilang mga muka. Isang pulgada na lang ang pagitan. Ramdam na ni Andra ang mainit na hininga ni Aris. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata. Crack! Isang nakakabinging tunog ng nabasag na salamin ang pumunit sa katahimikan. Kasabay nito, naramdaman ni Andra ang isang mainit na haplos sa kanyang pisngi. Napahawak siya roon at nakita ang dugo. Ngunit hindi yun dugo niya. Isang maliit na hiwa ang gumuhit sa pisngi ni Aris, isang pulgada lang mula sa kanyang mata. Isang bala. Mabilis siyang hinila ni Aris at idinapa sa sahig. Mula sa nabasag na bintana, sa gitna ng malakas na ulan, kitang-kita nila ang isang anino sa di kalayuan. Isang anino ng lalaking nakasakay sa isang itim na motorsiklo. Huwag kang gagalaw! Utos ni Aris. Ang boses ay puno ng kaba. Nakadapa sila sa sahig habang isa pang bala ang tumama sa dingding na kahoy sa itaas nila. Hinila niya si Andra palayo sa bintana. Gumagapang sila patungo sa isang silid na walang bintana. Ang puso ni Aris ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi ito isang ordinaryong tauhan ni Valeriano. Masyadong tumpak ang mga putok, masyadong professional. Ito ang rider. Ang multo mula sa nakaraan niya. Kailangan nating makaalis dito, sabi ni Aris. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na satellite phone, ang kanyang huling alas. Dinial niya ang isang numero. Slade? Sagot ng isang boses mula sa kabilang linya. Ito si Commander Bravo. Sir, na-compromise ang location ko. May kasama ako. Isang high-value asset. Kailangan namin ng extraction now na. Nasaan ka, Slade? Ibinigay ni Aris ang kanilang tinatayang coordinates. Mag-iingat ka, Slade. Papunta na kami. Pagkatapos ng tawag, bumaling siya kay Andra. May darating na tulong. Kailangan lang nating maghintay. Ngunit habang naghihintay sila sa katahimikan, pinapanood ang bawat anino na gumagalaw sa labas, hindi mapakali ang isip ni Aris. Bakit sila sinundan? Paano sila nahanap? Maliban na lang kung... Ang pagdududa ay muling gumapang sa kanyang isipan. Makalipas ang halos isang oras na parang katumbas ng habambuhay, isang helicopter ang maririnig mula sa malayo. Iyon na ang kanilang sundo. Nang makasakay sila, ang relief na naramdaman ni Aris ay agad na napalitan ng tensyon. Dinala sila sa isang safe house, isang modernong gusali na kompleto sa gamit, isang headquarters ng fortress na nakatago sa gitna ng isang pribadong subdivision. Pagpasok pa lang, sinalubong sila ng mga armadong ahente.
Si Andra ay iginilid, binabantayan, habang si Aris ay dumiretso sa control room. "Anong nangyari, Slade?" tanong ni Commander Bravo. "Patibong ang lahat, sir. At ang rider, siya ang umatake sa amin. Nakuha namin ang CCTV footage mula sa isang gasolinahan, malapit sa lugar ninyo bago ang pag-atake." Sabi ng commander, itinuturo ang isang malaking monitor. "Hindi malinaw, pero ito lang ang meron tayo." Pinanood ni Aris ang video. Nandoon nga ang rider, nakatayo sa tabi ng kanyang motorsiklo. Naka-helmet ito at itim na leather jacket. Walang makakapagsabi kung sino ito. Pero habang inuulit-ulit ang video, may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Aris. Isang maliit na detalye. Ang paraan ng pag-atake nito kanina. Ang paraan ng paghawak nito sa baril at ngayon, ang paraan nito ng paggalaw sa video. Pamilyar. "I-zoom in mo sa kamay niya," utos ni Aris sa technician. Ang imahe ay lumabo, ngunit may isang bagay na naging malinaw. Isang mabilis na kilos ng kamay, isang pag-ikot ng pulsuhan, isang kilos na kanina lang ay nakita na niya. Kay Andra. Naramdaman ni Aris ang panlalamig ng kanyang dugo. Hindi maaari. "Sir," sabi ng isa pang ahente, "dumating na ang background check sa babae. Andra Argonza." Isang folder ang iniabot kay Aris. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. At doon, nakita niya ang lahat. Ang kanyang buong pagkatao. Mga larawan niya noong bata pa. Mga larawan niya habang nagsasanay. At isang larawan na halos magpadugo sa kanyang puso. Si Andra nakangiti habang nakatayo sa tabi ng isang lalaking kilalang-kilala niya. Si Senyor Valeriano. Ang kanang kamay at itinuturing na anak-anakan ni Valeriano. Nawala matapos ang isang bigong operasyon, 1 taon na ang nakalipas. Itinuturing na isang traidor ng organisasyon. Nabitawan ni Aris ang folder. Nagkalat ang mga litrato sa sahig. Ang lahat ng pag-aalala, ang lahat ng namumuong pagtitiwala ay biglang naging abo. Nilinlang siya. Ginamit siya. Puno ng galit, lumabas siya ng control room at nilapitan si Andra na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Inihagis niya ang isang litrato sa lamesa sa harapan nito. Ang litrato nito kasama si Valeriano. Ito ba ang dahilan kung bakit kanila hinahabol? Malamig na tanong ni Aris. O baka naman sinusubukan mo lang akong paikutin para makabalik ka sa kanila. Tiningnan ni Andra ang litrato. Walang emosyon sa kanyang mukha, ngunit nakita ni Aris ang sakit sa kanyang mga mata. "Sagot!" sigaw ni Aris. Hindi sumagot si Andra. Sa halip, ang kanyang mga mata ay napako sa monitor sa likuran ni Aris, kung saan nakapost ang video ng rider. Tinitigan niya ito ng matagal. "Hindi ko alam kung sino ang rider na yan," mahinang sabi ni Andra. Hindi pa rin tumitingin kay Aris. Pero ano? Dahan-dahan, itinaas ni Andra ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang screen. Hindi niya tinitingnan ang armas, hindi ang damit. Tinitingnan niya ang isang maliit na paggalaw, isang bahagyang pag-iling ng ulo ng rider bago ito sumakay sa motor. Isang kilos na pamilyar sa kanya. Isang kilos na nakatatak na sa kanyang isipan mula pagkabata. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Isang pangalan ang lumabas sa kanyang mga labi, mahina, halos isang bulong na puno ng pagtataka at sakit. "Marco! Kuya ah!" Natigilan si Aris. "Marco? Kuya?" Ngunit bago pa man niya maintindihan ang lahat, isang boses ang narinig niya mula sa kanyang earpiece, ang boses ng kanyang commander. "Slade! Ang babaeng yan ang target. Siya ang nawawalang asset ni Valeriano. Ang utos, hulihin mo siya. Ngayon din." Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit at galit. Hinugot ni Aris ang kanyang baril
at itinutok ito kay Andra. Ang kanyang puso ay durog sa pakiramdam ng kataksilan. Sino si Marco? Ganting tanong niya. Ang bawat salita ay puno ng yelo. Ang dulo ng baril na nakatutok sa kanya ay hindi ang pinakamasakit na bagay na nakita ni Andra. Ang mas masakit ay ang mga mata ng lalaking may hawak nito. Ang mga matang kanina lang ay puno ng pag-aalala. Ngayon ay puno na ng galit at pagdududa. Ang mga matang minsan niyang pinagkatiwalaan. Sino si Marco? Ulit ni Aris. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Naramdaman ni Andra ang pagtulo ng kanyang mga luha. Kapatid ko. Sagot niya. Ang boses ay basag. Ang kuya ko, na matagal ko nang pinaniniwala ang patay na. Tumingin siya kay Aris, nagmamakaawa. Ang sabi sa akin ni Senyor, pinatay siya sa isang engkwentro. 1 taon na ang nakalipas. Iyon ang dahilan kung bakit ako umalis. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagtago. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aris. At inaasahan mong maniniwala ako sa'yo? Sa anak-anakan ni Valeriano? Ang bawat salita ay parang isang sampal. Anak-anakan, oo. Iyon ang turing sa kanya. Ngunit hindi nila alam ang bigat na dala ng titulong iyon. Hindi mo naiintindihan, pakiusap ni Andra. Pinalaki niya kami. Tinuruan niya kaming mabuhay. Pero ginawa niya rin kaming mga halimaw. Si Marco, siya ang palaging nagpoprotekta sa akin. Siya lang ang pamilya ko. Hindi kumibo si Aris. Ngunit nakita ni Andra ang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Isang maliit na siwang sa pader ng kanyang galit. Dahan-dahan, ibinaba nito ang baril. Dalhin siya sa interrogation room. Utos ni Aris sa mga ahente, hindi pa rin inaalis ang tingin kay Andra. Walang gagawa ng kahit ano hanggat wala akong sinasabi. Habang dinadala siya palayo, ang huling nakita ni Andra ay ang likod ni Aris na naglalakad papunta sa kabilang direksyon, papunta sa control room kung saan naroroon ang kanyang commander. Alam niyang ipinaglalaban siya nito. At alam niyang dahil doon, lalo lang itong mapapahamak. Ang interrogation room ay maliit, malamig, at kulay puti. Isang mesa at 2 upuan lang ang laman. Umupo si Andra, yakap ang sarili. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa simula. Muli, siya ay isang bilanggo. Ilang oras ang lumipas. Walang pumasok, walang nagtanong. Ang katahimikan ay mas nakakabingi pa sa anumang sigaw. Iniisip niya si Marco. Buhay ang kanyang kuya. Ngunit isa na itong mamamatay tao. Isa na itong multo na sumusunod sa kanya. At si Aris, anong nangyayari sa kanya sa labas? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang bagay ang umagaw sa kanyang atensyon. Isang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang simpleng itim na telepono. Kanina pa yon nariyan, ngunit ngayon lang niya napansin. Bigla, nagring ito. Isang matinis, nakakayanig na tunog. Nag-atubili si Andra. Sino ang tatawag dito? Nagpatuloy ang pagring. Tila ba walang balak tumigil? Dahan-dahan, inabot niya ito. Hello! Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang boses na pamilyar, makapangyarihan, at puno ng pagmamahal. Andra, anak, si Senyor Valeriano. Paano? Marami akong mata, anak. At mas marami akong kaibigan kaysa sa inaakala mo. Malumanay na sabi nito. Nabalitaan kong naliligaw ka raw ng landas. Nabalitaan kong sumama ka sa mga kalaban. Hindi sila ang kalaban, mariing sagot ni Andra. Isang mahinang tawa ang narinig niya. Talaga ba? Kung ganon, nasaan ang tagapagligtas mo ngayon? Ipinagkakanulukan na niya sa mga pinuno niya, Andra. Iyan ang ginagawa nila. Gagamitin ka nila. At pagkatapos,
ay itatapon na parang basura. Hindi sumagot si Andra. Umuwi ka na, anak. Pagpapatuloy ni Valeriano. Ang boses ay puno ng pang-aakit. Nagkamali ka, oo. Pero napapatawad kita. Ang pamilya ay nagpapatawad. Hindi mo ako pamilya. Ako ang lumikha sa'yo, Andra. Ngayon, may bahid na ng lamig sa boses nito. At buhay pa ang kuya mo. Naghihintay siya sa'yo. Hinihintay ka naming dalawa. Pumikit ng mariin si Andra. Si Marco. May isang huling pagkakataon para patunayan mo ang iyong katapatan, sabi ni Valeriano. Isang huling misyon. Pagkatapos nito, magkakasama na tayong muli. At bilang patunay ng aking magandang intensyon, hahayaan kong mabuhay ang ahente mong yan. Si Aris. Napadilat si Andra. Ang buhay ni Aris. Iyon ang kapalit. Pag-isipan mo, anak, ang buhay ng isang estranghero o ang kinabukasan ng pamilya mo. Bago pa man makasagot si Andra, ibinaba na ang telepono. Naiwan siyang tulala. Hawak ang telepono. Tumingin siya sa itaas, sa itim na dome ng CCTV camera sa sulok ng kwarto. Alam niyang nanonood si Aris. Alam niyang naririnig nito ang lahat. Ngunit ang desisyon na gagawin niya ay para lang sa kanya. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya diretso sa camera, sa mga matang alam niyang nasa likod nito. At sa isang boses na matatag at walang pag-aalinlangan, nagsalita siya. Sige, payag ako. Naramdaman ni Aris ang bawat salita ni Andra na parang isang kutsilyong isinaksak ng dahan-dahan sa kanyang dibdib. Sige, payag ako. Mula sa control room, pinanood niya sa monitor ang babaeng nagsasalita sa telepono. Ang babaeng ilang oras lang ang nakalipas ay iniligtas niya, inalagaan at halos halikan na. Ngayon, sa isang iglap, pinili na nito ang kanyang tunay na pamilya. Pinili na nito si Valeriano. Pinatay ni Commander Bravo ang speaker. Humarap ito sa kanya, ang muka ay seryoso. Slade, sinabi ko na sa'yo, hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi makasagot si Aris. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit. Galit sa sarili. Bakit siya nag-alinlangan? Bakit niya ipinaglaban ang isang traidor? Ang pag-aalala na nakita niya sa mga mata nito, ang takot, ang luha, lahat ba yun ay isang palabas lang? Nagbigay na siya ng impormasyon, sabi ng commander. Isang bodega kung saan daw magaganap ang malaking transaksyon ngayong gabi. Malamang, ito ang misyon na ibinigay sa kanya ni Valeriano. Patibong yan, sir. Mariing sabi ni Aris. Alam ko, sagot ng commander. Pero ito na ang pinakamalapit nating pagkakataon. Susugurin natin yan. At habang abala sila sa atin, isang hiwalay na team ang kukuha sa babae. Hindi, sir. Hayaan niyo akong sumama sa team na susugod. Pakiusap ni Aris. Kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang harapin ang resulta ng kanyang pagkakamali. Pumayag ang commander. Bago umalis, sumulyap muli si Aris sa monitor. Nakaupo pa rin si Andra, tahimik. Nakayuko. Tila may malalim na iniisip. Ano ang iniisip mo, Andra? Pagsisisi o tagumpay? Isang malakas na suntok sa pader ang pinakawalan ni Aris bago tuluyang tumalikod. Ang operasyon ay isinagawa ng mabilis. Isang team ng pinakamagagaling na ahente ng Fortress kasama si Aris. Tahimik nilang pinalibutan ng bodega na itinuro ni Andra. Ang lahat ay naaayon sa plano. Masyadong naaayon sa plano. Go! Di utos ng commanders sa kanilang earpiece. Sabay-sabay silang pumasok. Ngunit sa halip ng mga armadong tauhan at mga kahon ng armas, isang malaki at tahimik na espasyo ang sumalubong sa kanila. Walang tao. Walang laman. It's a trap! Sigaw ni Aris. At sa isang iglap, nagsara ang lahat ng malalaking pinto ng bodega. Klang! Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw.
Biglang dumilim ang paligid at isang pamilyar na amoy ang nagsimulang kumalat sa hangin. Gas. Sleeping gas. Cover your mouths! Sigaw ni Aris, ngunit huli na ang lahat. Isa-isa, nagsimulang bumagsak ang kanyang mga kasamahan. Pilit niyang nilabanan ang epekto nito. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang kanyang ulo ay umiikot. Habang nangyayari ito, sa safe house, ginamit ni Andra ang nag-iisang bagay na hindi kinuha sa kanya. Isang maliit na hairpin na nakatago sa kanyang buhok. Sa loob ng ilang taon, natutunan niyang gamitin ang kahit anong bagay bilang sandata o susi. Sa loob ng 30 segundo, nabuksan niya ang posa sa kanyang kamay. Nang pumasok ang 2 ahente para ilipat siya, handa na siya. Ginamit niya ang bilis at liksi na itinuro sa kanya. Isang sipa sa tuhod, isang siko sa leeg, isang pag-agaw sa baril. Hindi niya sila pinaputukan. Ginamit niya ang hawakan nito para patulugin sila. Tumakbo siya palabas. Ang mga alarma ay nagsimulang tumunog. Ngunit bago siya tuluyang umalis, huminto siya sa control room na ngayon ay walang tao. Kinuha niya ang satellite phone ni Aris na naiwan sa mesa. Mabilis niyang tinipa ang isang mensahe, isang serye ng mga numero na tila walang kahulugan. Pagkatapos ay tinapon niya ito, pabalik sa mesa, at naglaho na sa gabi. Sa bodega, bago tuluyang mawalan ng malay si Aris, narinig niya ang isang beep mula sa kanyang earpiece. Isang text message notification. Sa huling lakas na natitira, tiningnan niya ang kanyang wrist-mounted device. Isang serye ng numero. Walang pangalan. Walang paliwanag. Ngunit habang tinititigan niya ang mga numero, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mga salitang sinabi niya kay Andra sa abandonadong bahay habang nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga nakaraan. Isang kwento tungkol sa kanyang unang misyon. Ang mga numero, iyon ang coordinates. Ang coordinates ng abandonadong bahay kung saan sila unang nagtago. Kung saan sila unang nagtiwala sa isa't isa. Isang mensahe, isang susi. Ngunit huli na ang lahat. Ang kadiliman ay tuluyan ng bumalot sa kanyang paningin. Ang huling narinig niya ay ang tunog ng mga sasakyang papalapit sa labas. Hindi tulong, kundi mga kalaban. Nang magising si Aris, ang una niyang nakita ay ang puting kisame. Amoy gamot ang paligid. Nakahiga siya sa isang kama sa ospital. Ang isang kamay ay nakaposa sa gilid nito. Nakatayo sa tabi niya si Commander Bravo. Ang muka ay hindi maipinta. "Commander, huwag ka nang magsalita, Slade." Malamig na sabi nito. "Nailigtas namin kayo. Pero dahil sa kapabayaan mo at pagsuway sa utos, muntik nang mamatay ang buong team." "Sir, yung babae, wala na siya," putol ng commander. "Nakatakas. At ikaw, Agent Slade, dahil sa paglalagay mo sa panganib ng buong misyon, suspendido ka na. Tapos na ang laban mo." Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa anumang sugat. Suspendido. Tapos na. Ang kanyang team ay nasa panganib. Si Andra ay nasa kamay ng kalaban. Dala ang isang sikretong mensahe na siya lang ang nakakaalam at siya, wala siyang magawa. Nakakulong. Talunan. Sa sandaling iyon, sa puting kwarto ng ospital, naramdaman ni Agent Slade na nawala na ang lahat. Isang oras. Isang oras siyang nakahiga sa kama. Pinakikinggan ang pagpatak ng dextrose habang ang mga salita ng kanyang commander ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Tapos na ang laban mo. Hindi. Hindi pa ito tapos. Tiningnan niya ang posas sa kanyang kamay. Sa buong buhay niya, sinanay siyang mag-isip sa labas ng kahon. At ngayon, kailangan niya itong gawin. Hindi bilang isang ahente, kundi bilang si Aris. Pinindot niya ang call button para sa nurse. Nang pumasok ito, umarte siyang namimilipit sa sakit. "Tubig!
Pakiusap! Nang lumapit ang nurse, sa isang mabilis na kilos, hinila niya ito at kinuha ang ID card na nakasabit sa leeg nito. Pasensya na! Bulong niya bago ito marahang itinulak palayo. Ginamit niya ang matigas na gilid ng ID card. Isinuksok niya ito sa susian ng posas. Isang click. Pangalawa. At sa pangatlo, bumukas ito. Malaya na siya. Mabilis siyang nagpalit ng damit ng isang janitor at walang ingay na lumabas ng ospital. Ang una niyang ginawa ay magnakaw ng isang luma at kaluging-luging kotse. Ang susunod niyang destinasyon, ang coordinates na ipinadala ni Andra. Ang abandonadong bahay. Pagdating niya roon, pareho pa rin ang lahat. Ang amoy ng alikabok, ang mga butas sa bubong. Ngunit ngayon, may kakaiba. Sa lugar kung saan sila umupo sa harap ng apoy, may isang bagay na nakatago sa ilalim ng isang maluwag na tabla sa sahig. Isang lumang mapa ng syudad at isang sulat. Kinuha niya ito. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang sulat na isinulat sa isang piraso ng papel. Aris, kung nababasa mo to, ibig sabihin, nagtagumpay ako. Patawarin mo ako kung kinailangan kitang saktan. Ito lang ang paraan para makalapit ako sa kanya nang hindi ka nadadamay. Nasa mapa ang lahat. Ang mga lokasyon, ang mga ruta, ang lahat ng kailangan mo para tapusin sila. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Pero kailangan kong harapin ang aking mga multo. Kailangan kong harapin ang aking kuya. Naniniwala ako sa'yo. Maniwala ka rin sa akin. Andra, tinitigan ni Aris ang mapa. Ang buong operasyon ni Valeriano ay nakalatag sa harapan niya. Ito ang katibayan. Ito ang kanilang pagkapanalo. At ibinigay ito ni Andra. Sa kabila ng panganib sa kanyang buhay, nagtiwala siya. At ngayon, oras na para suklian ang tiwalang iyon. Nakatayo si Andra sa gitna ng malawak at marangyang opisina ni Senyor Valeriano. Ito ang parehong lugar kung saan siya lumaki, kung saan siya sinanay. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay isa itong hawla. Maligayang pagbabalik, anak, sabi ni Valeriano, nakaupo sa kanyang silyang gawa sa mamahaling kahoy. Sa tabi nito, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng itim. Ang rider, ang kanyang kuya. Marco, mahinang sabi ni Andra. Tumingin ito sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay blangko. Malamig. Hindi ito ang mga mata ng kuyang nagbabasa sa kanya ng kwento tuwing gabi. Natuwa akong nagbalik loob ka, Andra, sabi ni Valeriano. Pero kailangan mong patunayan ang iyong katapatan. Ang mga ahente ng Fortress, alam na nila ang tungkol sa bodega. May isang traidor sa ating hanay at ang misyon mo ay hanapin at patayin ang traidor na iyon. Inilapag ni Valeriano ang isang baril sa mesa. Ang impormasyon ay nasa computer. Hanapin mo at tapusin mo. Iyon pala ang plano, isang pagsubok. Gusto niyang gamitin si Andra para linisin ang sarili niyang organisasyon. Dahan-dahan, lumapit si Andra sa mesa. Kinuha niya ang baril. Malamig, mabigat, pamilyar. Ngunit sa halip na itutok ito sa pinto, dahan-dahan niya itong itinaas at itinutok sa lalaking nasa likod ng mesa. Ako ang hinahanap mo, mariing sabi ni Andra. Ngumiti lang si Valeriano. Alam ko, gusto ko lang marinig mula sa'yo. Tumingin ito kay Marco. Tapusin mo na siya, Marco. Patunayan mo sa akin na mas matapat ka kaysa sa kapatid mo. Humarap si Marco kay Andra. Hinugot nito ang sariling baril. Kuya, pakiusap. Pagmamakaawa ni Andra. Hindi tayo ito. Hindi tayo mga halimaw. Pwede pa tayong umalis. Huli na ang lahat, Andra. Malamig na sabi ni Marco. Ang pamilya Argonza ay matagal nang patay. Ang pamilya ko ngayon ay si Senyor. Itinaas ni Marco ang baril. Pumikit si Andra. Naghihintay sa katapusan. Boom!
Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong gusali. Ang salamin sa bintana ng opisina ay nabahag. Kasama ang 2 ahente na tapat pa rin sa kanya, sinalakay ni Aris ang mansyon ni Valeriano. Ginamit nila ang mapa ni Andra para pasukin ang lugar sa pinakahinang bahagi nito. Ang pagsabog ay hudyat para magsimula ang gulo. Habang ang mga tauhan ni Valeriano ay abala sa pagsabog, mabilis na pumasok sina Aris sa opisina. At doon, nakita niya ang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Andra at ang rider ay nagtututukan ng baril. "Marco!" Sigaw ni Aris. Itinutok ang kanyang baril sa rider. Sa wakas, nagkaharap na sila. Ang lalaking pumatay sa kanyang kasintahan. Ang lalaking bumabagabag sa kanyang mga panaginip. Isang matinding galit ang bumalot sa puso ni Aris. "Ikaw," sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng lason. "Ikaw ang ahente." Nagsimula ang isang madugong labanan. Si Aris laban kay Marco. Ang 2 pinakamagaling sa kanilang larangan. Suntukan, sipa, mga bala na nagliliparan. Samantala, si Andra ay nakikipaglaban sa 2 pang bantay na pumasok sa opisina. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Valeriano ang pagkakataon. Kinuha niya ang baril na nasa mesa at dahan-dahang lumapit sa likod ni Andra na abala sa pakikipaglaban. Nakita ito ni Marco. Nakita niya ang balak ni Valeriano. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang mga alaala niya kasama si Andra. Ang mga pangako niya na proprotektahan ito. "Andra!" sigaw ni Marco. Lumingon si Andra, ngunit huli na. Itinutok ni Valeriano ang baril sa kanya. Bang! Ngunit hindi si Andra ang tinamaan. Mabilis na tumakbo si Marco at hinarang ang kanyang katawan. Ang bala na para kay Andra ay tumama sa kanyang dibdib. "Kuya!" sigaw ni Andra, habang bumagsak si Marco sa kanyang mga bisig. Samantala, nasugatan ni Aris si Valeriano sa braso. Galit na galit, hinila ng matanda si Andra at ginawa itong human shield. Itinutok ang baril sa ulo nito. Humarap ito kay Aris, na ngayon ay nakatutok din sa kanya. "Pili ka, Slade!" Umuungol na sabi ni Valeriano, habang may dugo na dumadaloy sa kanyang braso. "Ang misyon mo o ang babaeng ito?" Nakatutok ang baril niya kay Valeriano, ngunit ang nakikita lang niya ay ang mga mata ni Andra. Puno ng sakit ngunit hindi ng takot. Sa mga matang yon, nakita niya ang isang tahimik na mensahe. Isang pagtitiwala. "Huwag kang mag-alala, Slade," mapang-asar na sabi ni Valeriano. "Pagkatapos ko siyang patayin, isusunod kita. At pagkatapos, maglalaho na lang ako na parang bula." Ang misyon. Ito na ang katapusan ng misyon. Ang paghuli kay Valeriano. Ito ang ipinangako niya sa kanyang sarili, sa alaala ng kanyang kasintahan. Ngunit habang tinitingnan niya si Andra, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala, alam na niya ang kanyang sagot. Dahan-dahan, ibinaba ni Aris ang kanyang baril. "Sige, panalo ka na," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagkatalo. "Pakawalan mo lang siya." Isang ngisi ng tagumpay ang gumuhit sa mga labi ni Valeriano. Isang kahinaan, Slade. Ang pag-ibig ay palaging isang kahinaan. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Habang nakatutok ang baril sa kanyang ulo, at habang nakikita niyang ibinababa ni Aris ang armas para sa kanya, isang bagay ang nag-init sa kanyang kalooban. Hindi galit, kundi lakas. Tapos na ang pagiging biktima niya. Tapos na ang pagiging tau-tauhan niya. Ginamit niya ang isang teknik na si Valeriano mismo ang nagturo sa kanya noong siya ay 15 taong gulang. Isang teknik para sa pinakadesperadong sitwasyon. Bigla, iniatras niya ang kanyang ulo ng buong lakas. Tinatamaan ang ilong ni Valeriano. Crack! Umatungal sa sakit ang matanda. Kasabay noon, ibinagsak niya ang kanyang buong bigat
at siniko ang braso nitong may hawak na baril. Dahilan para mabitawan nito iyon. Sa isang mabilis na pag-ikot, sinipa niya ang baril palayo at humarap sa lalaking lumikha sa kanya. Hindi na bilang isang takot na anak, kundi bilang isang kalaban. Hindi ako isang kahinaan, mariing sabi niya. Ang pagkakataong yon ay sapat na. Mabilis na kumilos si Aris. Sinunggaban niya si Valeriano at sa loob lamang ng ilang segundo, napusasan na niya ito. Tapos na. Nahuli na ang halimaw, ngunit walang panahon para sa pagbubunyi. Mabilis na tumakbo si Andra sa kanyang kapatid na nakahandusay sa sahig. Kuya, umiiyak na sabi niya habang iniaangat ang ulo nito sa kanyang mga kandungan. Umubo si Marco. Dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Ngumiti ito ng bahagya. Sinabi ko sa'yo, paproprotektahan kita. Huwag kang magsalita, kuya. Parating na ang tulong. Pakiusap ni Andra. Umiling si Marco. Hinawakan nito ang kanyang pisngi gamit ang nanginginig na kamay. Papatawarin mo ko, Andra. Maging masayip ka. At sa huling pagkakataon, pumikit ang mga mata ng kanyang kuya. Ang kamay nito ay bumagsak sa sahig. Wala na. Niyakap ni Andra ang walang buhay na katawan ni Marco at humagulgol. Isang iyak na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng nawala, at lahat ng pagsisisi. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Aris, hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Ang organisasyon ni Valeriano ay nabuwag. Siya at ang lahat ng kanyang tauhan ay nasa bilangguan na, haharap sa habambuhay na pagkakakulong salamat sa impormasyong nasa mapa ni Andra. Si Aris ay binigyan ng parangal at ibinalik sa kanyang posisyon. Ngunit sa araw mismo ng seremonya, ipinasa niya ang kanyang resignation letter. Natapos ko na ang misyon ko, sir, sabi niya kay Commander Bravo. Pero may bago na akong dahilan para mabuhay. Isang sementeryo, 2 puntod ang magkatabi. Ang isa ay para kay Marco Argonza. Ang isa ay para kay Elena Cruz, ang dating kasintahan ni Aris. Magkahawak kamay na nakatayo sa harap ng mga ito, sina Aris at Andra. Salamat, bulong ni Andra. Para saan? Tanong ni Aris. Sa pagtulong sa akin na bigyan siya ng disenteng libing at sa pagpapakilala sa akin kay Elena. Ngumiti si Aris. Sigurado akong magkakasundo kayo. Naglakad sila palayo sa sementeryo, palayo sa mga multo ng kanilang nakaraan. Ang huling eksena ay sa isang tahimik na probinsya, sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. Ang araw ay palubog na, pinipinta ang langit ng kulay kahel at rosas. Nakaupo sila sa buhanginan, pinapanood ang mga alon. Hinawakan ni Aris ang kamay ni Andra. Tiningnan niya ang peklat sa pulsuhan nito. Ang markang minsan ay sumisimbolo sa isang madilim na nakaraan. Ngunit ngayon ay paalala na lang ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Dahan-dahan, itinaas niya ito at hinalikan. Handa na akong magsimula ulit, sabi ni Andra, sumasandal sa balikat ni Aris. Kasama ka, sagot ni Aris, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Magkasama, pinanood nila ang paglubog ng araw, ang pagtatapos ng isang kabanata, at ang pangako ng isang bagong simula. Hindi na bilang si Agent Slade at ang assassin na si Andra, kundi bilang sina Aris at Andra na lang. 2 sirang kaluluwa na natagpuan ng kapayapaan at pag-ibig sa piling ng isa't isa.